kayo sa youth lingo? Medyo familiar ako. Gumagamit po ba kayo ng mga salitang parte ng youth lingo? Sabi sa akin ng mga kausap ko that I do use youth lingo or wanting pagkakainin ko sa youth lingo from time to time. But ako hindi ko napapansin mo masyado. Sa tingin niyo po, ano yung mga problemang naidudulot ng youth lingo? Sa tingin ko hindi naman talaga problema yung paggamit ng youth lingo. Yung pagdevelop ng youth lingo or kung yung youth lingo, ibig sabihin mo yung mga bagong mga salitang lumalabas na dati naman ay walang kahulugan. Wala namang problema sa paglabas ng mga salitang ganito. Kasi ang wika nga or language is something that evolves, right? And in the past, may mga lumalabas na mga salita na pwedeng tawagin youth lingo na or paraan ng pagsasalita na pwedeng tawagin na makabago na traditional na dati ay hina-frown upon or tinitingnan in a bad light, okay? Pero ngayon ay parte na ng ating pamamaraan ng pagsalita. Yung mga salita dati na walang kahulugan, na tinitingnan na hindi proper, ngayon parte na ng ating lexicon. I mentioned, ang isang example, pero hindi naman talaga youth lingo, pero isang proseso ng sistema ng pagkasalita. Yung paggamit natin ng code switching, na pwedeng tawagin yung parte ng youth lingo. Code switching, yung pag-switch from one language to the other, tulad na ginagawa ko ngayon. Ngayon, hindi siya pwede gamitin sa isang formal, dati hindi siya pwede gamitin sa isang formal na environment, sabi ng mga ibang tao sa economy, masama talaga yan. Pero, at hindi dapat i-encourage dahil nakakasira ng wika. Pero sa aking palagay, nagpapayaman ko ng wika. Basta i-direct lang naman at hindi i-direct na maigi. An example, nung panahon ng Amerikano, for example, sabihin ko, tatayo ako sa silya at pupunta ako ng kusina. Ngayon, yung sinabi kong sentence na yun, tatayo ako mula sa silya at pupunta ako ng kusina para kumain, for example, parang normal lang yun. Wala akong masama doon, hindi code switching yun. Pero nung panahon ng Amerikano, ang pagkaintindi sa sinabi mo ay parang sinabi ko na rin sa ngayon na tatayo ako from the chair at pupunta ako sa kitchen. Kasi yung salitang silya and kusina are Spanish. Sa kanila, ang palagay nila, kailangan mong sabihin, tatayo ako mula sa aking kinauupuan at pupunta ako sa silid lutuan or sa silid kainan upang kumain. So makikita natin na yung dati ay tinitignan bilang isang proper na way ng pagkasalita. Ngayon, proper na. Now, yung mga salitang specific terms ng youth lingo like yung mga turba, astig, I think hindi na sila mawawala talaga sa wika. Marami tayong mga example. I think na-mention ko sa mga class ko sa class P1 na marami tayong mga salita sa Pilipinas na nagsisimula sa mga slang na naging adaptations na sa ating pananalita. Na-mention ko sa class ko yung pera, di ba? Ang pera ay alam niyo ng mga class ko yan, paliwanag nila. Hindi naman magpaliwanag sa inyo. Yung pera dati, ibig sabihin, wala talagang ibig sabihin, naging slang lang siya ng mga praile, naging slang ng mga Pilipino. Pero ngayon, pera ay salapi, pera ay money, dinero. So, hindi talaga makakasama. Actually, nagpapayaman ng isang wika, yung lingo. Or hindi lang yung lingo, but yung proseso ng pag-iibento ng mga salita at pagbibigay ng mga bagong kahulugan sa mga salita. So, sir, kung mabibigyan po ba kayo ng pagkakataon, ipinitigil niyo po ba yung paggamit ng youth lingo? I think nasagot ko na hindi. Kasi pag pinatigil mo to, ang language ay mamatay. Hindi na siya magiging dynamic, magiging stagnant na lang siya at magiging walang kahulugan. Ang mundo nagbabago. At ang language kailangan magbago kasabay ng mundo. Or sabay talaga sila. Ang pagkakaintindi natin sa mundo ay nakabase sa language. So habang nagbabago ang mundo, nagbabago rin ang ating pagbibigay kahulugan sa mundo sa pamamagitan ng wika. So, hindi pwedeng pigilan yung mga prosesong yun. Yun lang po, sir. Maraming salamat.